Magandang gabi. Pag-usapan natin itong plano. May balak sa hanay ng mga anti-Duterte na magsisimula sila, ipa-impeach nila, patsisipain nila yung lahat ng justice ng Supreme Court na pumirma sa pagdeklara na labag sa konstitusyon ang impeachment complaint. So, yan ang namumuno niyan nung isang araw ay na-vlog ko na yan ang target ni Tambaluslos o ni Martin Romualdez. Ngayon ito naman, makita mo ito si Antonio Trillanes kasi konektado ito sa grupo ni grupo ni Tambaluslos eh. Itong closet na anti-Marcos kuno, pero Marcos. Ni minsan hindi ko siya narinig na bumibira kay Marcos eh. Parang isa ng mga kwan din, mga kakamping ng mga rabing kakamping ng mga vlogger hindi na bumibira kay Marcos. So, anong ibig sabihin yan? Wala akong ibig sabihin, kundi nagbago lang din pananaw nila. Maaring mas beneficial para sa kanila yung ganon. Pero bago ang lahat siguro, nais ko muna patugtugin muna dito yung aking advertisement ko sa aking channel. Ito po 'yan. Ignorancia lehes nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! O ito ang una ay humingi ako ng tawad sa mga subscribers ko kanina nanonood tapos mahina yung signal ko. Ako po ay nasa labas, naghanap ng mahina din talaga ang signal. So anyway, kapatid ko, Dennis Causing, salamat, andiyan ka. Pastor Rodi Rabi. Ang pag-usapan natin yung talagang katotohanan dito kung ano talaga. Una, sasabihin ko kung ipapakita ko yung interview ni Christian Isguera. Christian, I'll borrow your interview with Trillanes for the purposes of what I call as discussing these public interest issues. Edgar Nation, magandang umaga po. Magandang gabi pala. So ito ang natin. Ang gusto ni Trillanes ay, nung binlag ko na ng isang araw pa, na may balak sila na ipa-impeach itong mga lahat ng justices na pumirma pabor kay Sara. Pabor sa pagbabasura sa impeachment complaint. Sino-sino ito? Lahat ng mga justices na yon na sinasabi nila maliban lang kay Leonin at kay Justice Raul Villanueva ay appointed ni Duterte. So, ang bumoto pabor sa pagbabasura ng impeachment na hindi appointed ni Duterte ay si number 1, si Marvic Leonin dahil appointed siya ni Noynoy Aquino. Siya pa nga ang sumulat ng decision. Tapos number 2, si Justice Raul Villanueva, pinakabagong justice na inappoint po siya ni Ginoong BBM. So, ever wonder why? Nagtataka ba kayo bakit yung justice na in-appoint pa ni BBM ay bumoto pabor kay Sara Duterte? Think about it. Pag-isipan nyo. So ngayon, si Trillanes may balak sa itong mga senador na bumoto ay patanggal niya. Ibig sabihin yan, magagalit sa iyo si BBM yan. Pati yung kanyang in-appoint yan, ipapatanggal mo. Diba?
very what I call this, very ungentlemanly on you as a former PMER. Ganon ba ang produkto ng PMER? Magagalit sa akin lahat ng PMER pag sinabi ko ganon ba ka-dishonorable itong isang PMER na si Trillanes. Sa bagay nga, siya nag-lead ng awkward mutiny. Kapag mutineer ka po, ang utak mo ay you go beyond what is the supposed to be order, di ba? Yung soldiers are trying to obey, di ba? And you have to obey first before you complain. Pero dapat an officer and gentleman is you are trained to be a soldier, and if you're a soldier you must follow your boss unless you retire or resign from your organization. That's the time that you do something. But in your case, you were still a member of the Philippine Navy, a lieutenant senior grade, when you led the awkward mutiny along with your classmates. Kaya ang dami natanggal sa classmates mo. Isa pa doon si Maestri Campo, classmate mo, naalala ko yan. Tapos yung class baron ninyo na si, nakalimutan ang pangalan niya. Tapos may isa kayong kasama kaklase na Medal of Valor Award eh. So, ito naman ang problema dyan. So dapat we must observe decorum, we must obey the law. Okay, so ngayon, ang pag-usapan natin batas. Sa batas lang tayo sumunod. Ngayon, hindi matanggap ni Trillanes na nagkamali ang kanyang mga kakampi na mga congressmen. Una, bakit mo kakampihan mga congressmen? Ay sigurado na po sila na may papel sa paglustay ng flood control projects na nung isang araw ay binalaan sila ni BBM sa SONA. Ang mga hunghang ay pumapalakpak pa. Hindi na alam na sila ang pinapatungkuyan. O ngayon, sila ang dahilan kung bakit ang ginawa nila sa flood control project, pinalabas na may project ko na natapos ko pero hindi naman ginawa. Kinuha ng bayad. Ganun po ginawa ng mga congressmen na ito. Napakababoy talaga. At itong pinaka-issue ng bayan ngayon. At mga 2 weeks from now, magsasampa na daw ng kaso si BBM. Kasama na daw mga kontraktor. Kasi mga kontraktor hindi makakuha ng kontrata kung walang padulas. Pero ito, ang kontratang ito ay walang ginagawa. Kundi ginamit lang ang pangalan ng kontraktor at taga-singil. Pero kukunti lang may iwan, ibigay sa congressman ang kabuuang halaga ng project. So, sa gitna nitong impeachment na binasura ang na-issue at saka yung mga congressmen na yun na puro pagnanakaw, aywan ko kung saan kayo papanig. Una, ang inaasahan ni Trillanes ay yung super majority ni Tambaluslos. Kailangan lamang sa ngayon is kung 317 ang congressmen divided by 3, so kung 315 that is 105. So may remainder na 2. Sabihin mo 3 plus 1, so 106 congressmen lamang ang kailangan na pirma para ma-impeach ang lahat ng congressmen, lahat ng mga justices. So ganun po nakakatakot po yung sa totoo lang yung gagawin nila diyan. At nakikita ko na po na ipapanakot nila kasi magsasampa daw sila o nagsampa na ng motion for reconsideration itong House of Representatives. At ang nag-utos mismo ay si Tambaluslos. At ito na naman yung kanyang kakampi na si Trillanes ay nananakot na magkaroon daw ng impeachment. At inuudyok na si Marcos na kampihan ng impeachment at tanggalin na itong lahat ng mga Duterte appointees na mga mga justices. Tingnan na natin kung si Paterno Ibasan na hindi ka na nakikinig sa akin. Okay po, salamat naman at dati nakikinig ka po. Wala pa ako magagawa kung susundin ko. Hindi ko naman pwede sundin Paterno yung gusto mangyari na mali. Mali po talaga. Pasensya ka na. Ang hindi ko ma-attempt yung mga fake news na pinaniwalaan mo. Naniniwala ka sa mga fake news na kagaya Trillanes?
Mininiwala ka kay Antonio Carpio, lahat po sila mga fake news po sila, pasensya na po. Oo. January 7, 8, Boss Toto, 'pag senador, ba tinakbuhan ni Trillanes, hindi na nanalo 'yan, wala ng panalo 'yan. Si Bing Liwag, Project Bahain ang bulsa ng mga congressman, 'yan po, Ricky Paguyo. Good evening, Idol Doc Toto, Engineer Toto, kasing nanonood mula sa Quezon City, Edgar Nacion at Noel Mendoza. Cesar de Terra, Bimi, Change of Command. Noel Mendoza, bagay si Toto maging DDS. Meron ng kambal si Bato. Kung gusto niya ako kakambalin. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Basta sa akin lang ikaklaro ko sa inyo, alan saksiyan si Pastor Rodi Rabi. Kung anong batas lang ating sundin. Kung nakapabor ang batas kahit kinunuman, wala na tayong magagawa. Ipaglaban natin ang batas. Ang batas po ay, ito sa pagkakataong ito, pumanig kay Sara Duterte. So wala akong magagawa. Alangan sabihin ko na papanigan ko, kontrahin ko si Sara. Batas yan eh. Di ba? Pag ganun din, ang batas naman sa Rome Statute, sa aking panindigan, ang batas na tama ay dapat basura na yan. Na-dismiss na yung kaso ng ICC. Ganun lang po. Wala akong magagawa. So wag niyo akong susihin kung ako nanindigan sa batas. Bakit ko kayo susundin? Just because ang problema kasi itong mga anti-DDS, gusto nila laging gagawin ko, titirahin ko lagi si Duterte kahit na kahit walang dahilan. Sa totoo lang, aminin ko siya, lahatin mo na mga natumitira kay Duterte ng mga vlogger. Nagmamaritis lang po sila. At walang ginagamit na batas. Walang ginagamit na dapat tumira sila kay Sara, kay ang tirahin muna natin ngayon, huwag muna yung merito, ang tinitira natin muna ngayon yung tinatag ng jurisdiction. Kaya kung matuto kayo, gumalang sa batas, kung kaya nyo gumalang sa batas, at hindi kayo kaya gumalang sa batas dahil gusto nyo mananalo, gusto nyo manok, well, wala na akong magagawa dyan kung ganun pong inyong salamat naman at nakilala nyo ako. Pwede naman kayo hindi ko naman kayo mapipigilan kung mag-unsubscribe kayo. Wala po ako magagawa. Ganun lang po, simple. Rosa de los Reyes, Sir Toto, neutral ka lang. Wendy Chaviña Talibinyo, batas na wala natin kung batas na may butas, tatalakay natin at i-point out natin, buksan natin ang butas para maintindihan natin lahat. Okay? January 7-8, Boss Toto, di ko narinig yung paliwanag mo tungkol kay Trillanes. May tumawag sa akin. Sige, ang si Trillanes ay sabi niya oportunidad na daw ito na i-impeach o sipain ng lahat ng justices ng Supreme Court na pumirma sa decision na nagdeklara na labag sa Constitution ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So, Paterno Ibasan, ako sir, yung unang sabi sa'yo noon na magpresident ka sa Kamunyog. Okay, wala na po problema. Hindi naman tayo natanggap. At saka, to my mind, mukhang imposible na mangyari yung mga ganon. Unang-una, wala akong pera, di ba? Na-realize ko na rin, kailangan pera talaga sa pagtakbo. Kung pagkakampanya pa lang, kailangan mo ng pera, di ba? Nung hindi naglabas ang TRO sa Supreme Court, nung dinala sa ICC Digong, okay, titingnan mo, paano mo sasabi ang mga justices ay makasara? Na sinadya nila sila na makasara kung hindi sila nakatingin lamang sa batas. Batas lamang po ang kanilang pinaglalaban. Kasi kung talagang makasara yan, dapat si Digong Duterte ay pinigilan na nila nung dinala sa diheg. 'Di ba? Ganun lang kasimple. So napakalayo po ng argumento ni Trillanes at ni Tambaluslos na gusto nila ipa-impeach yung mga lahat ng pumirma ng justice. Panahon naman na nanghingi ng TRO mga abogado ni Digong Duterte, hindi naman pinagbigyan. Si Attorney Bunyog matindi galit sa mga Duterte. Huwag ka naman magalit sa Duterte. Bakit? Hindi nga nagagalit na maayos. Ikasuhan mo ng maayos. Ganun lang sa akin. Ano bang batas? Ano ba ipo-point out nyo? Ngayon, halimbawa, galit ka kay Duterte. Paano ngayon ang batas natin sa impeachment ay ganun? Batas natin sa Rome Statute sa Article 12, Section 2, Paragraph 2 ay nagsasabi
hindi pwede na magpapaimbestiga ang ICC kung hindi nakasapi ng Rome Statute ang isang bansa. Yan, inilabag ng ICC yan. Kaya eventually naniniwala po ako pagkatapos nitong confirmation hearing, ibabasura ng ICC yung kaso laban kay Duterte because of lack of jurisdiction or lack of authority. Si Trillanes, fake news, pati si Justice Carpio, nagkakalungkot. O nga nagkamali ng kanilang mga nawawala na po ang natalo sila ng kailang galit sa mga Duterte. Kaya nawala na sa wisyo yung kanilang pag-iisip. O ito, si Deborah Cañeda, you are good attorney to keep. Ilang beses na po ako lumaban para sa kaaway ko basta sa tamang batas lang siya. Ilang beses ko pong tinira ang aking kaibigan dahil mali siya sa batas. Okay? O tinira ko na nga rin niya si Pulong Duterte nang dahil dun sa isang ng buntik niya saksakin. 'Di ba? O narinig niyo naman siguro kung paano ko binira 'yon. O yung tinawag ko na si Basti ngayon na Talawan. O hindi siya lumaban, dapat sinabi niya kayo kung kailan ang laban kay Nick Torre. Ricky Albay, si Nick Torre, kababayan ko, binibira ko rin sa ibang isyo, pero pinupuri ko rin sa ibang isyo. Ganun lang kasimple. Ricky Albay, maayong gabi, Manong Toto. Ali Manatok na si Trillanes. Shout out from DRI Babuntiran, Davao de Oro. Davao de Oro, pamati sa imo. Chichi, Happy, Chinoy, Budatdeg ka, Analisa. Alberto Legislator Jr., kudos to you, Toto. You sided with the Supreme Court. Tama naman kasi Supreme Court po. Lorito Antalan Malyari, katoto, nakinig sa Italia, alin ang mapower butas sa Diyos, batas na tao kung anong ginawa mo, iwag mo nang gawin sa kapwa mo. So, Renown Season, minali mo basa sa comment ko. Ganun ba? Ano ba yan? Hindi ko mabasa maayos balikan ko. Dito Chavez Mendez, baka makalimutan mo na si SC mismo ang nagsabi na may jurisdiction ang kaso ni Duterte. Ay, yung mga Lito, ang sinabi ng SC na may jurisdiction ay hindi po yun final at walang authority po ang Supreme Court natin para magsabi kung may authority ang ICC. Kasi walang kapangyarihan ng Supreme Court natin na makialam sa Rome Statute na batas na sinusunod sa ICC. Okay? Ganun lang ho, kasimple lang yan. Hanapin ko yung binasinulat mo dyan, Raynon. Ito, si Trillanes, fake news. Ay, tanong mo pala, pati si Justice Carpo. Yes! Nakakalungkot naman, Dr. Toto. Ano bang nangyari sa iyo? Totoo po yan. Fake news pa sila ang na argumento nila. Pasensya ka na. Marites Cuales, sino pang iba? Okay. Norbertino Kembao, maraming mga abogado na bubulag sa pera. Garo Italia, Israel, unsubscribe na kami sa iyo. Wala pong problema. Umalis na po kayo kung gusto nyo. Kasi kailangan naman pipigilin ko kayo. Ayaw nyo makinig sa tama, sa batas. Ang gusto nyo pakinggan nyo, binibira si Duterte. Anong klaseng tao kayo? Hindi ko ma-jack mawatan. O yan. Ipapakinggan nyo si Trillanes. Ang gusto si Trillanes pakinggan ito. Sige, pakinggan nyo si Trillanes. I-grant yung motion for reconsideration, ano nakikita niyo implication politically nitong Supreme Court decision na ito na essentially pinapahinto yung impeachment trial? Okay, ang implication kasi niyan, talaga makikita mo na meron pa ring impluwensya itong Duterte sa Korte Suprema. Kaya nga ang mangyayari nito, assuming mali ka di Trillanes. Wala kang pruweba sa pagsabi diyan. Hindi ba binasura, hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang TRO ni Digong Duterte para pigilan siya ang eroplano na dalhin siya sa dahag? Paano mo ngayon paliwanag niyan? Nag-akusa ka sa justices na maka-Duterte, kung yan nakita mo na yung kay Duterte mismo, hindi nila binigyan ng pabor. Nasa batas lamang po ang aksyon ng mga justices. Paano mo naman may papaliwanag na mismo inappoint ni Bongbong Marcos na si Justice Raul Villanueva
ay pumabor sa desisyon na unconstitutional yung impeachment complaint. Ang problema sa inyo, argue kayo ng argue, hindi nyo naintindihan ang desisyon. Pardon to say this, hindi nyo po naintindihan ang desisyon. Dapat magtanong ka na malalim, intindihin mo, himay-mayin mo, mamaya ipapaliwanag ko po maya-maya. Okay? So pakinggan natin muna ulit si Trillanes. Hindi nila binago yung desisyon nila kahit na pinoint out sa kanila yung factual errors. I beg your pardon, walang factual errors. Kabubuhan niya pag sinabi factual errors. Argumento lang yan ni Carpio para kasi biased siya. Ganun lang kasimple. I beg your pardon, walang factual error doon. Ngayon, di pwede na sila masubject sa impeachment, di ba? Kasi Anong impeachment? Ano mo bang ground ng impeachment? Sige nga. Pwede mo ba sabihin ito, culpable violation of the Constitution? Na completely power nila mag-desisyon kung alin man ang kanilang desisyon, hindi natin ma-question. Hindi natin kayang questionin niya kung hindi klaro ng klarong mali. Eh, tama nga sila eh. Sa tingin mo, dahil anti-Duterte ka, mali. Ganun lang kasi. Dapat ang tanungin natin kung sino tao na hindi anti-Duterte, doon ako maniwala. Pero ikaw anti-Duterte ka eh. Kaya hindi ako pwedeng maniwala sa iyo. Nag-imbento ka naman ng kwento. impeachable sila, officers. Ngayon, pwede rin makita ito ni President Marcos na opportunity ito. Nag-intriga ka pa. Si Tambi, yan, magkasando kayo ni Tambaluslos. Yan, pangunahan niya kasi may hawak siya ng mga super majority na congressmen. Kaya niya bitbitin yan para ipa-impeach ang lahat ng mga justices. Na matanggal lahat ng Duterte appointees. Di ba? Eh paano, Opportunity. bakit Duterte appointees na matanggalin? Sige nga. Iboboto naman pabor kay Sara ang si Justice Raul Villanueva na inappoint ni Bongbong Marcos. Sige nga. Anong katwiran mo? Yung isa iwan mo, yung iba tanggalin mo. Eh pareho lang naman katayuan nila. Sinasabi yan sa Section 1, Article 3 ng Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and nor any person shall be denied the equal protection of the law. So kung proteksyonan mo ang justice na inappoint ni Marcos, proteksyonan mo rin kasi pareho na sila justice. Ang ibang justice. Anong klase? Kwento ka ng kwento dyan, di mo naman alam at batas. Pwede siya ngayon. Pwede ngayon siyang mag-appoint ng lahat. So maraming maraming sanga-sanga ito, pero it boils down to Nag-imbento ka na naman. this. Kung gagawin nila yung tama, Ang gawin tama. Tinitingnan mo, sinasabi mo, kasi anti-Duterte ka, ang tamang decision sinasabi mo mali. wala naman silang problema kakaharapin. Very interesting yung binabanggit niya, Senator. Ma-high-tech lang talaga si Christian sumagot sa iyo eh. Hindi ka diniretsa eh na fly me to the moon ang iyong mga sinasabi. Naisip ko lang ganito. Kung si BBM tuloy. walang appetite for the impeachment of Sara Duterte, twice siyang binanggit publicly, ayaw niya na impeachment. What would convince him na, hindi, gusto ko na ipa-impeach, papayag ako na ipa-impeach yung lahat ng Supreme Court justices na lumagda dyan sa kautusan na yan. Parang medyo, yata sa akin yun. Out of character sa kanya. Pero ito naman sasabihin ko sa iyo, Christian. Ano ba sinabi niya tungkol sa ICC? Ano nga ba? Gusto ba niya? Di ba sabi niya, no, hindi tayo mag-aano. Out of topic na eh. Yan, hindi na natin tatalakay yan. ICC yan. Ang impeachment na pinagtatalakayan natin. Okay, basta yan, nakita nyo na, nang sinasabi niya, gusto niya ma-impeach itong mga justices, kasama ng justice na inappoint ni Marcos, i-impeach mo rin. Bakit hindi mo pa-impeach ang mga justice na inappoint ni Marcos? We must be fair in applying the law. Kaya sabi niya ni Mayor Lim, nung buhay pa yung mama, the law must apply to all, otherwise none at all. Dahil kaaway mo lang siya, ayaw mo i-apply ang batas na tama. Okay. 23 na tayo. Tama na siguro ito, no, Sara?
Reyes, word of the day, apply to the man. Arlen Dones, wala naniniwala kay Trililing. Hilario Castro, wag mo na pansinin Katuto. Yung laban nila kay Sara, 'di ba? Ikaw ang nagsabi Katuto, tapos nalaban, 'di ba? After 2 weeks, clear na ang usapan at impeachment, other issues na naman lalabas para siraan si So Sara Mucareyes, natatawa ako sa attorneys sa suplang-supla mo. Kay Sara Mucareyes, ngirhat lahat na sinasabi ni Trillanes wala sa ayos. Arlen Doris, money is the root of all evil. Arlen Doris, Trillaling, Sara Mucareyes. Pero sa tingin ko lang aking honest lang ito, wala akong ebidensya. Ano lang ito, paniniwala ko lang, magkano kaya binigay ko, may binigay man kay Senator Trillanes? Bakit hindi na siya tumukontra kay Marcos? Yan lang, tanong lang naman yan. So, fly me to the moon and let me see among the stars. Yan, i-dedicate ko sa iyo, Trillanes. Fly me to the moon and let me play among the stars. Kagaya si Sir, collab po kayo ni Attorney Libayan. Ganda din stance niya pag patungkol sa issue na impeachment. Rosa de los Reyes, galing ni Sir. Sabi niya, rain and season, nelektawan mo Sir na naman. Toto, nelektawan ko ba? Sapol ba? Binasa ko na muli, di ba? Ang puntos mo, ito meron ka pang isa, what's in it for you? Kung si Leonen allegedly inoperan ang kanyang chief justice. Hindi naman totoo yun. Kwento lang yun, Renon. Do not believe in those stories. Those are only stories made by the anti-Dutertes na nagagalit sa decision. Sabi naman, galit man to sa akin, si James, ginagawa mo kalbo. Matulog ka na, wala namang manunood sa iyo. Bakit mo ako patulogin? Di ikaw na lang matulog. Sara Mucareyes. Okay, hanggang dyan lang muna tayo.